I love for today's video, samahan niyo ako magluto ng tinolang manok. Cheers! So, ayun na nga, inutusan ako ni ating magluto ng tinolang manok. As always naman, nandito kami sa kabila, paglinggo talaga. So, ayan, ang ulam namin ng tanghalian is tinolang manok. Pag nandito nga ako sa kusina nila, talagang ako yung hari. Cheers! Sa pagluluto naman ng tinola, is simple lang naman yan. Pero para sa akin is masarap na talaga yan kasi may dahon ng sili. The best talaga ang tinolang manok pag may dahon ng sili. So ayan, ang ginawa ko una is naghiwa na ako ng sibuyas at saka Kung nagtaka kayo kung wala yung ang tawag dito, yung ahos kung sa Bisaya pa. Hindi ko alam kung lalagyan ba yun, nakalimutan ko na. So hindi magiging tinolang manok kung wala tayong sayote, at yan ang favorite ng anak ko. Ayan nga yung kagandahan sa mga kapatid ko. Kung anong gusto ng anak ko, ay yun ang bibilhin nila. At yun, hindi na talaga ako mahirapan pag sakay, kaya idadalhin ko sa kabila talaga anytime. Nanibago pa nga ako dyan kasi bago yung aming lutuan at bago yung kawali nila ate, at yun ay bigay ng kanilang si ate kasi isang tatrabaho sa factory at kailangan niyang perfect attendance daw niya yan, at may bago siyang kawali na mamahalin. Chars! Kompleto ricados ngayon binili ni ate, at may pa yan, may malunggay pa yan. So ayan, kung nagpapadede lang ako kay Kay, marami na talaga akong gatas kaya lagi akong nag-uulam na may malunggay. So ayun mga love, ganyan po talaga ako maghiwa, i-cubes lang natin yan kasi naman madali lang naman maluto yan sayote na yan. So pagkatapos yan is lilinisin ko pala yung mga sili na dahon ng sili pala, I mean. Kasi sobrang dumi at hindi nila inayos ng pagkapasok sa plastic, at napakaano na, kung sa Bisaya pa is gulugul, gubot kaayo. So, wala naman ako magagawa mga love kasi nandito tayo sa, wala tayo sa probinsya. So, binibili lang namin yan. Kung nasa probinsya lang kami, lahat ng mga, natin, mga recados dyan is nasa bakuran lang namin. Kung nasa Bisaya pa kami, hindi kami mahirapan ng kukuha ng ganyan at wala nang aksyado sa pera, hindi na kailangan talaga ng pera. Kung magluluto man ng manok doon, may native na manok kaming ang tawag dito, alaga. So, pagkatapos yan, isinunog na yung malunggay mga love, at hindi naman kailangan nating magtagal kasi syempre anong oras na yan si Kay kailangan ng kumain, at favorite talaga niya yung mga sabaw-sabaw, at sinanay ko talaga siya sa mga gulay at na may mga sabaw. Sa mga oras na nga niya, naisiyang yung ate ko yung nagbabantay kay Kay kasi kailangan kong magluto na talaga. Kasi yung isang ate ko is panggabi siya, nung Sabado ng gabi is may pasok siya, nung ligo ng umaga, nung nandun kami kaila ate is natulog siya. Talagang hindi ko naman siya pwedeng gisingan at nakakaawa naman at wala siyang tulog. Ayun na nga sinasabi ko sa inyo mga love, mga mare, mga kalavi, na hindi ko kailangan na gisingin si ate at kukuha na lang ako ng ulam na magluto na lang ako at gigisingin ko na lang siya pagkakain na. Kasi sa trabaho talaga nila ate, kailangan talaga may may sapat na tulog, at talaga siyang panggabi, 2 weeks siyang panggabi, 2 weeks siya ng pang umaga. Naaawa nga ako sa kanya kasi doon na kami kumakain talaga ni Kay at hindi naman siya nagre-reklamo, at mahal na mahal talaga niya yung anak ko. Ayun nga mga love, yung kagandahan sa pamilya namin, kahit may nag-aaway kami saglit is kung sa Bisaya pa is magkauli rapod. Char. Diyan nga ako natagalan sa malunggay na yan kasi naiinis ako, at may mga na mapatay-patay na iba ng kulay, at ayoko na isasali talaga yun kasi pangit na yung lasa. Ang ngayon kagandahan sa probinsya is fresh pa yung nakukuha mo, pero dito nabibili mo ng mahal, pero ang binibili mo naman is hindi naman maganda. Pero no choice ka mga love kasi wala tayong no choice, Chars. Paulit-ulit. So pagkatapos kong harusin yung kamunggay, Chars, as lilinisan natin mabuti yung dahon ng sili, at napakadumi, hindi ko alam kung saan galing to, saan to nabili ni ate. Pero wala naman tayong no choice mga love kasi kailangan nating linisan maigi yan, na tayo naman nakakain at hindi naman kayo. Joke! So, sa paghuhugas yan mga love, hindi ko naman minabalitik at kailangan kong linisin talagang maigi, at pati yung anak ko at kumakain, buti kong kami lang. Kapag nagluluto naman tayo, dyan tayo nagtatagal sa paghuhugas ng mga ricados, paghihiwa. Pero pag naluto naman na, pag nasalang na, is madali na lang, hihintayin na lang natin na maluto. Ang pagkatapos ating hugasan niya, si sayote, yung iisang sayote lang kasi hindi naman namili ng marami ng sayote si ate, at si Kay kailangan priority niya. Ayun kagandahan sa mga kapatid ko, pag bumibili sila ng kahit ano-ano ay para kay Kay talaga, hindi para sa akin, lalo na pag gulay at mga prutas. Kasi alam niyo naman kung gaano kasarap si Kay pag kumakain ng gano'n, natutuwa yung mga kapatid ko. Baka sabihin niya naman mga love, lagi ko pineflex yung mga kapatid ko. Talaga, hindi naman talaga sila talaga yung piplex ko. Alangan naman kung kayo, Charles. So, bago ako naghiwa ng mga kahit ano-anong ricados, ako na naghihumulan. Ako na binabad ko na yung aking manok kasi kailangan nating, kasi frozen kasi yan, binili ni ate yan kahapon. Nung Friday pala, I mean.
So, pinainit ko man na yung kawali na bago, chars. Ipiflex ko sa inyo yung bagong kawali ng ate ko, chars. So, ayan, ganito pala ako magtinola ng manok. Igigisa ko muna yung sibuyas at saka yung, ang tawag dito, yung ginger, yung luya, I mean. So, gigisa ko muna yan. Hindi ko na nilagyan ng bawang. Hindi ko alam kasi kung lalagyan ba ng bawang. Nalilito ako at wala akong mapagtanungan at tulog yung mga kapatid ko. So, pagkatapos nga yan, isilalagay na natin yung manok. Akala ko nga iba adobo yung manok kasi yung pagkahiwa-hiwa parang pang adobo. Tinanong ko pa yung kapatid ko kung pang sabaw ba yun o pang adobo at hindi ko alam kung anong gagawin ko sa manok na yun. So, ayan, nilagyan ko na ng manok. Pagkatapos yan is, titignan natin kung maano na yung mga kaluluwa ng ating mga nilagay sa kawali at lalagyan natin ng tubig. So, dinamihan ko ng tubig kasi sabaw is life kami. Sinabi ko naman sa inyo mga love, mga fast na mga video ko na mahilig ka talaga kami sa sabaw at huwag nyo na kaming i-judge. Babuti na't maunti lang yung mga gulay at saka basta mas marami yung sabaw. So ayan, kumulo na is lalagyan na natin ng, ang tawag dito, ipasasabay na natin yung sayote na onte. So ayan, masarap nga, mas maganda nga magluto dyan compare dun sa yung ang tawag dito sa kaldero kasi mas madaling kumulo at malakas at maraming gasol sila ate Charles. Pagkakita ko nga kila ate sa yung binigay niya sa akin yung kawali, ako ngayon tuwang-tuwa kasi ako naman lagi nagluluto doon pag nandun ako. Syempre first time ko pong gumamit ng ganyang kawali at wala po akong wala po kasi nagulat nga ako kasi wala siyang sandok na pang talagang partner. Dapat kasi yung parang silicone lang. Pero hindi ko alam kasi hindi naman nakabili si ate no at may priority nga siyang bibilhin. So, ayan, pagkatapos ko nilagay yung sayote, tinimplahan ko ng vichin at saka asin. So, mamaya is, ayan, nilagay ko na yung dahon ng sili at saka yung malunggay. So, ayan, hinalo-halo ko na at hindi ko na masyadong pinagluluto yung malunggay at saka dahon ng sili. Thank you for watching. Bye!